Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi ipinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon pa man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa, ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito, at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Bagamat maulan, isang mapagpalang Lunes sa ating lahat. Ako po'y namamangha, nabibighani na nandito ako, nakabalik sa simbahan ng Quiapo. Ako po'y nagmisyon sa isang malayo na lugar at nung taglamig, napakalamig, napakadulo, napakahilaga, napakanorte. Ang temperatura noon ay minus 50 degrees centigrade. Nako, sobra sa lamig. Ngunit ako po'y may bakasyon at nakikita ko palagi ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya nga dahil sa mahabang panahon na hindi ko nakikita, ninanamnam ko at nagpapasalamat at pinapahalagahan ang presensya ng ating Senyor, sapagkat kung pagbalik ko sa misyon ay malaking puwang na naman sa buhay ko, sapagkat hindi ko makikita ng malapitan ng pong Senyor. Ang ating mga pagbasa, liturhiya ng salita ng Diyos para sa araw nito maging gabay para sundan natin ang kalooban ng Diyos. Unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Ito yung mga habilin, ito yung mga utos, ito yung mga alituntunin. Buksan ang puso para sa iba. Ibigin ang pinakaiisang Diyos ng ating buong pagkatao. At merong diin dito para sa mga dayuhan, sapagkat ang ating pananampalataya, pagtulong sa iba't ibang grupo na mahihina. Isa dito yung mga dayuhan. Isa sa mga grupong ito yung mga banyaga, mga estranghero. Iba yan. Binabaliwala natin yan. Di naman atin yan. Ang utos ng Diyos, buksan ang puso sa karidad sa mga dayuhan, sa mga banyaga, sa mga hindi taga dito. Tulungan sila, sapagkat sa pagtulong natin sa mga dayuhan, nakikita natin ang refleksyon ng imahe ng Diyos. At gayon din, paalala, bakit nyo tutulungan ng dayuhan?
kayo din naman, kayo nung una. Di ba kayo din ay dayuhan? Bago din kayo? Galing kayo sa ibang bansa at ibang kultura? Alalahanin nyo ang inyong mga ugat, ang inyong pinaggalingan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, kaya nga mga dayuhan din. Ito yung mga bagay ukol sa nandito tayo sa lupang ibabaw, hindi pa tayo sa langit. Sana kung nandun na tayo sa langit, may mga alituntunin dito, may mga batas tayo, may mga ordinansa tayo ng estado, ng lokal na pamahalan. Marami mga at gusto nila kumuha ng mga buwis. Sabi ni Jesus, kanino ba nagbubuwis ang hari? Sa mga mamamayan o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po. Kaya nga ito yung kaugnay ng unang pagbasa. Sinisingil sila, mamamayan sila. O sige, para wala na silang masabi. Wala na silang kritisismo sa atin. Sige na nga. Bagamat tayo'y mamamayan at hindi dayuhan, magbabayad tayo ng buwis. Kaya tayo mga mananampalataya, mga mamamayan din, mga buwis. Merong mga pagbayad ng lisensya, pagbayad, puro mga pera ito. Yun. Sino gustong magbayad ng maraming mga buwis, yung nandyan na yung mga maniningil. Ayan, kasama sa buhay yan. Ngunit bumalik tayo sapagkat bukod sa mamamayan tayo din ay mananampalataya. Ang mensahe ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang anak ng tao, pahihirapan, papatayin, ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na mag-uli. Ito pinaka-spiritual na diwa. Ang santo para sa araw na ito, martir para sa karidad, pagtulong. Nung panahon ni Hitler, Nazi, mga concentration camp, yung sistematikong kasamaan, pagpapapatay ng maramihan. Yung isa doon, papatayin ng mga Nazis. Sabi niya, ako na lang ang ipalit nyo. Ako ay pari, wala naman akong asawa, wala naman akong mga anak. Siya, may pamilya siya. Maaari bang magpalitan kami? Siya nag-alay ng buhay para naman yung pinalitan niya ay may pag-asang makita muli ang kanyang mahal na buhay at ang mga anak niya. Isang martir para sa karidad. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Maximiliano, Maria Kolbe, nawa magkawang-gawa tayo, tumulong tayo maging makakaridad ang ating puso, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.